Muli po ay magandang araw mga minamahal nating mga kapatid, mga subscribers, mga viewers po ng ating lesson review ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po yung muling nagaganap na kayo makapiling at makasama sa araw na ito sa ating napakaganda na namang mga talakayan. Tayo po ngayon ay papasok sa last quarter ng ating lesson na meron pong pamagat na mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Sa ating pong specific topic sa araw na ito ay ito po ang mga tanda na nagtuturo ng daan. Sabalit kagaya po ng aming naipangako sa inyo noong po nakaraan nating lesson, ngayon po ay babanggitin na po natin ng individual ang inyong mga pangalan na ipinadala. Si Presi Lasso ng Santa Maria Laguna, Aris Pap, Cheryl Del Mundo, si Castillo Helena ng Bulacan, Miles Orpia ng San Miguel, Bulacan, Leonardo Padriquela, ito po ay sa Lipa Adventist Academy, si Lily Lonterentino ng Manila, Bern Ronda, Rowena Cahigos ng Bulan, Adia Almasco ng Pasig City, si Ricky Pan Proelda, Rico Garland, Marlon Magsayo ng Antipolo Rizal, Jerome ng NDM, Edna Colendres, si Melvin Lastima ng Tansa Cavite, Erwin Divina Gracia, Rosan Elcano, si Nanette at si Rolly Banyas ng Regay, James Botabara Sr. ng Kabangan Tabaco, Edwin Ricalde, Monina Camano, Ruel Denden, Nestor Mariano, Liberty de Torres, Risa Cabugnero ng Balara, Rodel Almanseg Buenlag ng SDA, si Jomay Peria ng Magsaysay Occidental Mindoro, Margie Payaban, Amadeo Central, Yesril Balbi ng Tabuk City, Kalinga, Apayao. Nakakatuwa po na meron tayong taga-subaybay na nasa Kalinga, Apayao. Si Eva Canos ng Maribeles, Bulacan, Lerma Casalia, Seria Bardago ng Palawan, Bicol Village, Arnel Alcubilla, Susan Narito ng Maramba, Uwas Albay, Saging SDA Church, Dinalupihan, Bataan, Mirna Medina ng Malagasan, Imos, Cortez Joshua ng Gumaos Church, Edmond Sabio, Evangeline Luna ng Milan, Italy, Filipino Church, Boboy Goyo, Lovejoy Villadror, Harold Cayanong, Astorga, Davao del Sur, Jeremias Corpus, Joy Divine ng Abu Dhabi, Princess Di Hacto Ko ng Marcos Village, Jeros Orsua ng Hong Kong, Marivic Diaz ng Pumagaycay, Nisitas Estobio ng Guagua, Pampanga, Chari Velasco ng Provident, Marikina, Yodi Abanido, Kapatalan Church, Mariabacan, Banaba West Church, Mr. and Mrs. Danilo del Rosario, Baquero, SDA Church, Rogel Belmonte ng CAA Las Piñas, Lia Santos ng UAE, Lloyd de Filipina, Europe SDA, EJ Ribortan, Dodge Center, Minnesota, Feliciano Matbangan, Esther Binida, Daniel Macaranas, James Gonzales. Si Pastor J. Mark po ay amin ding binabati. Si Mr. and Mrs. Jonathan and Laga, sila po ay sumusubaybay din at tayo'y kanilang pinapanood. Si Ate Emma, si Kuya Eli, si Ma'am Lumbaw, si Letlet Baisa, kasama po ng church ng Bagasbas. At yung po mga hindi namin nabanggit na sumusubaybay dito sa atin, kami po ay patuloy na bumabati sa inyo at sana po ay mas marami pa tayong mabahaginan o ma-share ng ating mga lesson na ito. At kaya po ng ating binanggit, tayo po ngayon ay nasa unang topic ng ating last quarter, mga tanda na nagtuturo
ng daan. Tayo po muna ay humingi at imbitahin natin ang pagkasama ng ating Panginoon. Pinoon po makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri sa inyong pangalan. Kami, Panginoon, ay inyo po nawang pakisamahan, lalo na po sa bagong quarter na ito, last quarter ng taon. Kayo po nawa ang magsalita at gumamit ng aming mga labi. Ito po yung maipagkaloob namin ng malinaw sa inyong mga anak na sumusubaybay at nagsusubscribe ng programang ito. Pagpatawad po nawa ang aming pagkukulang sa inyo, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong talatan sa ulumin ngayon ay ating makikita sa Juan 20:30. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nasusulat sa aklat nito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ano ba ang layunin ni Apostol Juan sa kanyang pagsulat sa kanyang ebanghelyo upang ihayag ang mga himala? Ang mga turo ni Kristo o kung sino si Kristo? Sa pagbubuod ni Juan ay maliwanag ang kanyang sinabi sa John 20:30-31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasulat sa aklat nito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang pananampalataya sa Panginoon ang layunin ng aklat na ito sapagkat maliwanag ang sinasabi, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sino nga ba si Jesus upang ating pananampalatayanan? Narito po mga katanungan na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano-anong mga aral ang makukuha natin sa himala na ginawa sa kasalan sa Kana? Pangalawa, ano naman ang aral na naituturo sa atin ng pangalawang himala sa Kana? Pangatlo, ano naman ang matututunan natin sa pagpapagaling ni Kristo sa may sakit, sa may tangke ng Bethesda? At pang-apat, ano ang naging reaksyon ng mga Hudyo sa pagpapagaling ni Jesus sa lalaki at anong aral nito? Number 5, ano ang dahilan na hindi pinanampalatayanan sa Jesus? Balik po tayo sa question number 1. Ano-anong mga aral ang makukuha natin sa himala na ginawa sa kasalan sa Kana? Alright, ating pong titingnan at mabasahin diyan sa Juan 2, 1 hanggang 11. Ano po ba ang sinasabi? At ating pong pakinggang mabuti. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo kanyang sabihin. Mayroon nga roong 6 na tapayang bato na lalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan, at kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak lang at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapot nalalaman ng mga alila na nagsikuhan ng tubig, ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito sa kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kaluwalhatian at nagkisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. So, may mga halagang punto po ang dapat natin andaan.
Una, yung sabi ng Panginoon, anong pakialam ko sa iyo, babae? Hindi pa dumarating ang aking panahon. Kakaiba, di ko ba? Nanay mo, sasabihin mo, anong pakialam ko sa iyo, babae? Mga minamahal, dito po ay idididiin na kinakailangan na ang pananampalataya at ang pagtitiwala natin ay nagbubuhat sa Panginoon, hindi kung kanino pa man. At ang tamang panahon na ang Panginoon ay makagagawa kung ang ating pananampalataya ay nakatuon sa Kanya. Yan ang unang dapat na matutunan natin, na kinakailangan matutunan natin manampalataya, manalig sa Panginoon, umasa tanging sa Kanya lamang, sapagkat wala ng ibang ibinigay ang kalangitan para tayo ay matulungan kung hindi ang ating Panginoong si Jesus. Susunod, ang wika po, anumang Kanyang sabihin ay gawin ninyo. Napakahalaga. Anuman ang sabihin ng Panginoon, yun ang dapat nating gawin at sundin. At gawin natin to the brim. Pansinin po ninyo na hanggang labi nung tapayan, nilagyan nila ng tubig. Ibig sabihin, kapag tayo ay susunod sa mga salita ng ating Panginoon, susundin natin ng lubusan. Sapagkat ang wika ni Santiago, ang mga sumusunod sa kautusan, gayon may nagkakasala sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Alam po ninyo, halimbawa sa kalusugan. Ano po? Batas ng kalusugan, dapat tamang nutrisyon, tamang dami ng tubig, kinakailangang pahinga, kinakailangang ehersisyo, kinakailangan din yung pagtitiwala sa Diyos. Kinakailangan lahat ng iyon ay susundin natin to the brim. Sundin natin ang buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Kung ibig nating matanggap ang pagpapala at maranasan kung paano ang Diyos ay magpala sa bawat isa sa atin. Hindi maaaring kapukaputol ang ating pagsunod. Sapagkat kung ibig mong maging malusog, bagamat ginagawa mo yung lahat, maliban sa isa, karamdaman pa rin ang ihatid niyan sa atin. Kinakailangan lahat yun. Yung tamang nutrisyon, tubig, ehersisyo, ganun din ang pagpapahinga, pagtitiwala, yung pagpipigil. Nako, baka naman lahat nutritious yung ating kinakain, pero wala namang pagpipigil. Sakit din ang ating abutin. Pangatlong punto, ang wika, nung nakatikim nung alak, itinira mo ngayon ang pinakamabuti hanggang sa wakas. Ang lahat ng tao ang ginagawa, sa una yung masarap at saka yung masama sa huli. Alam po ninyo, yung alak ay nagsisimbolo sa kaligayahan. Ang iniaalok ng sanglibutan sa umpisa, akala mo'y maganda, akala mo'y maayos. Datapwat sa huli, yung pinakamasama ang susunod niyan. Kaya, ang kinakailangan natin lubusan na ang ating susundin ay ang salita ng ating Panginoon, yung kanyang instruksyon. Alam po ninyo, sa umpisa, masaya. Inuman, masaya. Pero sa huli, problema ang naabutan. Kainan, maraming pagkain, saya natin. Pero, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan may pagpipigil. Pag walang pagpipigil, sa bandang huli, yung pinakamasama na, andyan na yung diabetes, andyan na yung cancer, andyan yung sakit sa puso, andyan yung arthritis, lahat na ng mga karamdaman. Ganun po ang ino-offer ng sanglibutan. Sa umpisa, maganda. Subalit sa uli, yung pinakamasama. Kaya ang sinasabi ko rito, kinakailangan lubusan tayong magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan magpasa walang hanggan. Okay, salamat po, Pastor. At ngayon po sa pangalawang tanong, ano naman ang aral na itinuturo sa atin ang pangalawang himala sa Kana? Alright, titingnan po natin diyan sa Kapitulo 4, talatang 46 hanggang 54. Ano po ba ang sinasabi?
Naparaon ngang muli siya sa kanan ng Galilea na do'y kanyang pinagding alak ng tubig at naroroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalagan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaong ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus, at siya yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya ay lumulusong ay sinalubong siya ng kanyang mga alipit na nagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Itinanong nga niya sa kanila ang oras ng siya pasimulan ng paggaling sa kanyang ay kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras inipsat siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon, nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambayan. Ito ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya pumaroon sa Galilea at namula sa Judea. So, dito po, sinasabi ng ating Panginoon, malibang kayo'y makakita ng himala, hindi kayo mananampalataya. Alam po ninyo, ang mahalaga sa Panginoon, tayo ay magtiwala sa Kanya sapagkat siya ay Panginoon natin. Hindi kung mayroong himala. Sapagkat hindi pala tandaan na yan ay galing sa Diyos dahil may himala. Kinakailangan tayo ay nagtitiwala sapagkat kilala natin ang ating Panginoon. Kaya nga yung leader, ang sabi niya, maawa ka na po Panginoon, lumusong ka. Subalit nung sabi ng Panginoon, lumakad, pumunta ka sa iyong lakad, magaling na ang iyong anak. Siya ang wika ay lumakad sa kanyang lakad. Hindi siya nagmadali. Kung mayroon siyang ibang sadya, pinunta niya yung kanyang sadya. Kaya nung siya sundan nung kanyang alipin, ang wika ay sunod na araw na. Hindi po ba dapat ay nagmadali siyang umuwi? No? Sabi ng Panginoon na lumakad ka, magaling ng iyong anak. Subalit, nagtiwala siya ng lubos, hindi siya nagmadaling umuwi. Nilakad niya yung kanyang marapat na lakad at itinanong niya, kailan gumaling yung aking anak? Ang wika, kahapon, nakikapitong oras. Alam niya na yun ang oras na sinabi ng Panginoon, magaling na ang iyong anak. So mga minamahal, ang napakalaga rito ay ang pananampalataya sa Panginoon. Hindi kung ano ang kaya niyang gawin, kundi kung sino siya. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ano man ang kanyang gawin, panampalataya na natin. Magtiwala tayo sa kanya ng lubusan. Hindi sapagkat may himala, hindi mga milagro, sapagkat maaaring gawin yun ng Panginoon. Pero ang ibig ng Panginoon, magtiwala tayo sa kanya sapagkat siya ay Diyos na tapat, banal, at hindi kailanman magsisinungaling. Okay po, sa pangatlo po nating katanungan, ano naman ang matututunan natin sa pagpapagaling ni Kristo sa may sakit sa may tangke ng Bethesda? Alright, titingnan naman po natin diyan sa Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 9. Ano naman ang matututunan nating aral dito at paano nating mahigit na makikilala ang ating Panginoon? Pagkatapos ng mga bagay na ito, nagkaroon ng pista ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngayon may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo, sapagkat lumulunsong ang isang anghel ng Panginoon sa mga taming panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manaag sa tangke pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. At naroon na isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. At nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sumagot sa kanyang lalaking may sakit, Ginoo, wala ng taong
maglusong sa akin sa tangke, pagkalaw ko sa tubig. Tatapot samantala ako'y naparuroon ay nakalusong na munang ibabago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumapad ka. At pagdaan kay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumapad, noon nga'y araw ng Sabat. So, 38 years nang may sakit, 38 years nang naroon, naghihintay na magkaroon ng pagkakataon na makalusong sa tangke. Tapos ang tanong ng Panginoon, ibig mo bang gumaling? Kaya kung isipin natin, obvious ba? 38 years ang naghintay, tatanungin mo, ibig mo bang gumaling? Anong aral ang itinuturo nito sa atin? Sinasabi ng Panginoon, nasa maling lugar ka, gusto mong gumaling, na andito ka, naghihintay, napakarami, at ang mauna, siyang gagaling. Hindi ganyan ang pagpapagaling na nagmumula sa Diyos. Siyempre, kapag ka gumaling, sapagkat hindi malala ang karamdaman, kaya nauuna. Yung mga nauli, hindi gumagaling kasi hindi mauna, kasi nga mahina na. Ibig sabihin, kung may gumagaling man sa lugar na yun, hindi dahilan nakapagpapagaling yun, kundi sapagkat dahilan sa psychological na problema, may gumagaling kasi hindi naman talaga totoong may sakit. Kaya nauuna. Kaya sabi ng Panginoon, gusto mong gumaling? Ba't nariyan ka? Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. At siya ay tumindig, at yung lakas ay nanumbalik sa kanya, at kinuha niya yung kanyang higaan at kanyang dinala pauwi. Alam niyo mga minamahal, wala tayong ibang uuwian kundi ang ating Panginoon. Ang ating tahanan ay ang langit na bayan. Doon tayo punta, doon tayo lumapit. Dalhin natin lahat ng ating mga suliranin at tayo'y gagaling ayon sa salita ng ating Panginoon. You are in the wrong place. Alam po ninyo, malimit tayo ay humahanap ng kagalingan at pumupunta tayo ron sa mga sinasabing mga balibalita na magaling ikayo na. Tandaan ko tuloy, isang kakilala, isang kaibigan, nagkwento sa akin na pumunta siya sa isang sinasabing manggagamot. Yung manggagamot ay para bagang may kinuha sa cabinet at pagkatapos para bagang may hiringgilya na kinuha yung gamot doon sa bute, pagkatapos itinurok sa kanya at ramdam na ramdam daw niya na pumasok sa kanyang katawan para talagang siya tinurukan at ganda ng kanyang pakiramdam. Palibas ay walang anak, inalok siya. Ibig mo ba na magkaanak? Bumalik ka rito sa akin at tutulungan kita, gagamutin kita. At itinanong sa akin, Pastor, pwede po ba? Ang sagot ko, kung ibig mo na magkaanak ng anak ng demonyo, sumigi ka. Sapagkat napakaliwanag, napanluloko. You are in the wrong place. Go back to the Lord. At yun ang kinakailangan natin. Tayo ay manumbalik. Dalhin natin lahat ng ating burden pauwi sa ating Panginoon. At ang Panginoon ang magpapagaling sapagkat siya ang Panginoong may kapangyarihan sa pagpapagaling. Gaano mang kalala ang iyong karamdaman, gaano mang katagal ang iyong problema, masusolusyonan kung tayo ay babalik sa Panginoon. Okay po, at ngayon naman po sa ating pang-apat na katanungan, ano ang naging reaksyon ng mga Hudyo sa pagpapagaling ni Jesus sa lalaki at ano ang aral nito? Alright, tingnan po natin dyan sa talatang 10 hanggang 16, ano at sinasabi? Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin na siya rin sa akin ang nagsabi, buhatin mo ang higaan at lumapad ka. Tinanong nila siya, sinang taong sa iyo nagsabi, buhatin mo ang higaan at lumapad ka. Ngunit hindi na kilala ng pinagaling kung sino siya. Sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibasay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpuan siya ni Jesus sa templo at sa kanya sinabi,
narito ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya ng pagaling. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. So, pansinin po ninyo ang tanong ng mga Hudyo. Bakit mo binuhat o binubuhat yung iyong higaan? Alam po ninyo, marapat sana ang tanong nila, paano mong nabuhat ang iyong higaan? Bakit ang tanong, bakit mo binuhat ang iyong higaan? Samantalang kita nilang matagal ng panahon ang lalaking ito hindi makatayo. Hindi ba dapat ang tanong ay, paano mo nabuhat? Pero ang tanong, bakit mo binuhat? Alam po ninyo, malimit ang tao ang hinahanap problema. Hindi yung dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Halimbawa, isang lalaki o isang tao na dati ay lulong sa mga bisyo, nabautismuhan. Dahilan sa kapangyarihan ng Panginoon, siya ay nabago. Subalit nagkakaroon ng tinatawag nating withdrawal syndrome. Kaya tumatagay ng isang tagay at least sa isang araw. Subalit dati-rati talagang maghapunan sa inuman. Ngayon, nakita mo tumagay ng konti. Ang tanong mo, bakit ka pa umiinom? Ay nabautismo ka na. Hindi mo nakita yung dati-rati maghapon na siya'y nasa inuman, ngayon, para makatulog, uminom ng konti. Alam mo din yung malimit nangyayari yan sa atin eh. Ha? Nakikita natin yung natitirang problema, nakakaligta natin yung napakalaki ng tagumpay na nangyari dahilan sa kapangyarihan ng Panginoon. So ang tanong, bakit mo? Hindi man lang itinanong, paano mo? Paano nangyari na nabubuhat mo na yan ngayon? At ang tanong na susunod, sino ang nagsabi sa iyo na buhatin mo? Hindi man lang itinanong, sino ang nagpagaling sa iyo? So, ang hinahanap, problema, hindi yung kung saan tayo marapat magpasalamat sa Diyos. Dapat po ay iiwasan natin yung ganon. Kinakailangan tayo po ay maging positibo, alamin natin ano ang nagawa na ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang tayo ay makapagpasalamat. Alam po ninyo, yung kautusan, ibinigay ng Diyos sa atin dahilan sa pag-ibig. Tatanda po ninyo, ang kautusan, ibinigay ng Diyos dahilan sa kanyang pag-ibig. Hindi ibinigay ang kautusan upang tayo ay ibigin ng Diyos. Ang kautusan po, ibinigay dahilan sa pag-ibig upang ilayo tayo sa mga suliranin. Nangyayari po kasi kapag minsan ay para bagang hindi ka natatanggapin ng Diyos kapag hindi mo ito sinunod. Maling-mali po. Ang sinasabi riyan, ang Diyos ay pag-ibig, nagbigay siya ng mga kautusan para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So, kinakailangan isipin natin yung ikabubuti natin at ng ating kapwa. Huwag tayong maghanap ng mga problema. Ang hanapin natin yung mga pagpapala ng Diyos, pamamatnubay ng Diyos. Do not be judgmental, but loving as God has loved us. Yan po ang mahal. At ngayon naman po, nasa panghuli na po tayong katanungan, ano ang dahilan ng hindi pinapanampalatayanan si Jesus? Kung ating pong babasahin sa talatang 16 hanggang 47, medyo mahaba po kasi ito kung ating babasahin. Pero basahin nyo na lang po sa inyong Biblia at makikita po ninyo na ang pinakapunto bakit hindi pinanampalatayanan si Kristo, hindi sapagkat hindi maliwanag yung kanyang paghahayag, kundi sapagkat dahilan sa pride. Dahilan doon sa mga preconceived ideas, mga wrong interpretation of the scriptures. Kinakailangan yung banal na kasulatan, yung salita mismo ng Diyos,
alamin natin ano ba talaga ang sinasabi nito. Huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan. Alam po ninyo, ang nagiging problema kapag tayo ay nagdagdag ng nagdagdag, kagaya ng mga Parisiyo, ang mangyayari, hindi na yung salita ng Diyos, hindi na yung katotohanan ayon sa Diyos, kundi yung ayon sa ating sariling limitadong pagkaunawa, ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Tatandaan po, kinakailangan kung ano ang sinabi ng Diyos, iyon ang dapat mangyari. Huwag nating dadagdagan ang ating mga preconceived ideas o yung ating kinagisnan, ganito ang Adventista noong una, ganito ganyan. Tapos, yun na ang ating nagiging pamantayan. Ang pamantayan natin dapat si Kristo, sapagkat si Kristo ipinakikilala doon sa kanyang mga himala na siya ay Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, at siya yung marapat nating panampalatayanan at sundan ayon sa kanyang pagsasakabuhayan, hindi ayon sa katwiran ng mga Hudyo o ng mga Parisiyo. Dapat po maging malinaw na malinaw yan sa bawat isa sa atin. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At iiwan po namin sa inyo ang summary nito upang mas lalo po nating maunawaan ang ating mga pinag-usapan at pinag-aralan. Number 1, mahalaga ang pananampalataya sa salita ng Diyos sapagkat ito ang nagbibigay ng tunay na kabutihan hanggang wakas. Pangalawa, pananampalataya sa Kanya dahil kung sino siya, hindi dahil sa himala. Pangtatlo, hindi sapagkat may milagro ay sa Diyos na. Dapat ito ay ayon sa salita niya, hindi sa mga sabi nila. Pang-apat, ang kautusan ay ibinigay ng Diyos dahil sa pag-ibig, hindi upang tayo kanyang ibigin, kundi upang umiwas tayo sa mga suliranin. Number 5, ang pagbibigay ng sariling interpretasyon ang sumisira sa lahat ng patutuo ng Diyos at ng tunay na mensahe ng kasulatan. So mga minamahal, sana po muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito. Ang pagpala ng Diyos sana ay kamtan natin sama-sama. Tayo po ay mananalangin. Ama po namin banal, sa oras po nito, kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat iyong inahayag ang iyong kalooban sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus, na sa Kanya ay nakita namin na walang anumang bagay ang imposible. Kaya marapat na siya ay aming pagtiwalaan, aming panampalatayanan at sundin ang lahat ng Kanyang mga salita. Sapagkat sa pagsunod ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, naroon ang buhay na walang hanggan. Ang sanglibutan ito, maraming iniaalok ng mga kasiyahan, subalit sa bandang huli, pawang mga suliranin lamang ang kinahantungan. Kaya mabanat, tulungan naman kami na magkaroon ng ibayang pagtitiwala at tagalakang sundin ang iyong mga salita, ang iyong mga palatuntunan, ang iyong mga kautusan. Ipagpatawan po nawa lahat ng aming pag-uulat, pagkasala, at kahabagan po nawa kami ng Banal na Espiritu na patnubayan, gabayan, pangunahan sa Tristina upang kami huwag magkasala sa iyong banal na harapan at makamit namin ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagdinig mo sa amin dalangin. Pinupuri ka po namin at pinasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, patuloy po nating i-share ang ating pag-aaral na ito. At sana tayo muling magkasama-sama sa susunod na linggo sa ating pong pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. God bless po, everyone.